Welcome to We Are Men. Lalaki tayo. At ang daming types po ng mga lalaki. But today, i-focus natin si Sigma Male. Paano niya nakukuha ang respeto agad-agad. Ito po ay hindi manipulasyon, kundi respeto po sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. So instantly, may mga tricks, mga techniques po ang Sigma Male para makuha nila ang respeto ng ibang tao. So yan po ang i-discuss natin ngayon. I will give you 10 yung mga technique nila na pwede natin makopya at mapag-aralan, may apply natin sa ating kapwa para instantly makuha ang respeto. Pero sino po ba ang Sigma Male? Na-discuss ko po yan sa aking videos na na-upload before. Panoorin nyo na lang po kung ano yung mga Sigma Male, Beta Male, Alpha Male, Omega Male, Delta Male, Zeta Male. Na-discuss ko po yan. Marami kasi klase ang mga lalaki. Baka ang alam nyo lang is si Alpha or yung bad boy at si Beta Male na sunod-sunuran yung bata-bata. Hindi po, marami pong klase ng mga lalaki. So yan po ang hanapin nyo na lang po sa aking upload. But today, let's go back sa paano natin makuha ang respeto agad-agad. Kopyahin natin yung technique ni Sigma Male. Number 1, they keep their promise. Kung nangako sa iyo yan, gagawin niya yan. Babalikan niya yan. Promise is promise. Hindi katulad sa example sa mga politician na kantsaw nila na pangakong napapako. Kaya minsan nawawala ang respeto nila sa mga politician. Tinatawag na, oh, ayan na yung buhaya. Ayan na yung corrupt. Alam mo yung mga ganong style. Masakit po pakinggan sa mga politician yan. Pero yun kasi nawawala yung respeto. Kasi yung pangako mo, napapako. Ang Sigma Male, kung nag-promise yan, gagawin niya talaga yan. Even it will take years or months. Nangako eh. So yun po, instantly, makuha mo agad ang respeto. So, they mean what they say, and they say what they mean. Ibig sabihin po, kung may binitawang salita yan, totoo yan. Talagang tinutuhanan niya yan. Kung sinabi niya, gagawin ko yan, tol. Gagawin ko yan, tol. Gagawin ko yung project. Gagawin ko yan. So, it means, kung nagsalita, anong tawag dito? I'm a man of my world. Yun yung kantang yun, English yun, Yung anong binitawan niyang salita, gagawin niya talaga yan. Tunod. Number 3 is, tahimik silang mamuno. It means silent leader ang mga to. Hindi kailangan mag-boast kagaya ni Bad Boy or si Alpha na kailangan announce. Papakitang tao ba na siya ang namumuno, siya ang bida at siya ang leader sa grupo niyan or sa organisasyon. Hindi po sila silent leader. Sunod is ginagawa ang tama. In short, tahimik sila kung ginagawa nila yung tama para sa kanilang kapwa, hindi lang sa kanilang sarili. Yung iba pang Sigma Male na medyo hindi naman religious pero sumusunod sa mahal na Panginoon is that they are doing for God, not for human. Alam nyo na mo ang point ko doon. Hindi nila ina-expose yung kanilang ginagawang mabuti, kundi para sa lahat. Sunod, tanggap ang pagkakamali. They don't admit when wrong. They admit when they're wrong. They swallow their ego in shifting blame. Iniiwasan nila yung shifting blame na ikaw ang may kasalanan, siya ang may kasalanan, ikaw kasi tanga-tanga, mga ganun ba? Nagtuturo-turo. Kundi they focus on the problem, not on the person. Ganun po ang Sigma Male. Sunod, number 6 is di naghahabol ng atensyon. O yung nagpapakita na, ako, dahil sa akin, yan ang nangyari. Dahil sa akin, nag-asinso tayo. Dahil sa akin, succeed ang company. Dahil sa, alam mo yun, yung para makuha ang validation ng ibang tao, para matanggap siya. Ganun po. Kumbaga, hindi siya attention seeker na no need to announce. Parang sa Bible na, gumawa ka ng tama, no need to sound the trumpet or ipaalam sa publiko at sa mga kapwa mo. 7, madaling makaunawa sa kapwa. Lakas ang kutob, malakas ang instinct nila. Parang may third eye ba? Alam nila sa, nakikita sa galaw mo, nakikita nila sa pananalita mo, alam nila yan. Kumbaga, psychology to. Parang may pagka-psycho. Ang lakas ng spiritual instinct nila. Alam nila kung nambubuladas ka, kung nanluluko ka. Through your action, through the way you move, at pananalita mo. Instinct, ang lakas nilang makahalata sa kanilang kapwa. Sunod is, lumalayo sa chismis. Gossip. Ayaw nila ang chismis. Kasi nakakasira sa kapwa. Lalo na kung walang evidence.
Sunod is confident but not arrogant. Confident ang mga Sigma male sa kanilang ginagawa. Alam nyo na, ang confidence, ibig sabihin, gaya ng sinasabi ko, gentlemen, yan ang sekreto. Confidence, pero hindi sila arrogante. Sunod is, they don't let their emotion control themselves. Self-explanatory. Hindi nila hanayaan yung emotions nila na katulad ng ibang males dyan na may problema lang, dinadala sa trabaho, sa school, nagwawala na. Nadadala na sa kanilang emosyon, kaya sila bumabagsak. Wala nadadala sa emosyon, mahina. Sunod is, ito, attire, haircut, malinis na damit, simple polo shirt, polo pants, yung ibig kong sabihin malinis at simple silang magsuot. Ganyan po ang mga Sigma male. Nga naman, lalo sa panahon ngayon, ang itsura mo, dun ang tinitignan ng tao. Mostly they judge by your outlook, appearance. Ganyan po. Kaya ang Sigma male, kahit hindi branded ang damit, basta malinis, planchado, yun nga naman makukuha ang respeto sa kapwa. Mostly, sa time ngayon, people judge the outward appearance. Sabi nga nila hindi sa ugali. They like the looks but not the inside or yung ugali or attitude. So yan po mga sekreto ng Sigma male na para makuha ang instant respect. Yan mga tricks or taktika nila. In conclusion, gentlemen, number 1, your attire. Your looks. Dapat maayos ka, malinis na haircut, malinis na damit. Maayos. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Sunod is the way you talk, in the way you move, makicommunicate sa kapwa. Maayos. At anong tawag dito? Action speaks louder than words. Nadali mo tol. Yan ang sekreto. Yun, in conclusion. So, gentlemen, hopefully may natutunan kayo dito na pwede nyong i-apply. So, tol, hanggang sa muli. Thank you sa panonood.